Narito na ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pag-aresto sa co-accused ni Pastor Quiboloy, resulta ng tip mula sa reward hotline. AFP, tutulong na rin sa manhunt operation. Pahayag ni VP Sara Duterte sa designated survivor, inalmahan. Bill tungkol sa kontrobersyal na statement, planong ihain sa Kamara. Tapyas presyo sa produktong petrolyo, inaasahan sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa Baler Aurora. Pangulo nanguna sa pamamahagi ng ayuda. Sa MBC TV Sports, Falcons AP Bren na-sweep ang See You Soon sa playoffs at nakakaharap ang Liquid Echo sa semis. At sa Showbiz Spotted, Pia Wurtzbach, ipapa-auction ang kanyang Miss Universe gowns. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, pumalag ang isang lalaking sinilbihan ng arrest warrant sa lungsod ng Maynila dahilan para masugatan ang 4 na pulis, kabilang na ang isang opisyal. Ang buong detalye ibabalita sa atin ni Noche Cacas. Patay ang 2 lalaki habang 4 na pulis ang sugatan sa nangyaring inkwentro sa 2638 Pinoy Street, Balotondo, Maynila. Dead on the spot ang 2 suspect na sina Archie Huco alias RG Taba na umano'y member ng Alcantara Criminal Group at isang alias Makmak. Sugatan naman ang 4 na pulis, kabilang na si Police Lieutenant Colonel John Giage, Police Major Mark Dave Apostol, Police Master Sergeant Julius Omolon at Police Corporal Ket Paul Valdez. Ayon sa report ng Manila Police District, sisilbihan sana ng warrant of arrest si alias RG Taba sa kasong murder sa Manila RTC Branch 6. Ngunit bago makalapit ang mga operatiba, nakatunog ang mga sospek ay agad pinaputukan ang mga pulis sa lugar. Dito na umano nagpalitan ng putok na nagresulta sa pagkamatay ng 2 notorious at ikinasugat ng 4 na MPD personnel, kabilang na ang 2 opisyal. Nabatid na si alias RG Bata ay sangkot sa serye ng pamamaril sa Maynila noong December 2023 at Abril 2024. Involved rin umano ang grupo sa serye ng carnapping, illegal drugs at gun for hire na may iba't ibang warrant of arrest. Samantala, nakatakda namang parangalan ang 4 na pulis sa nangyaring encounter. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo Pilipino. Resulta naman ng isang anonymous tip sa reward hotline ang matagumpay na pagkakaaresto sa kapwa-akusado ni Pastor Apollo Quiboloy na si Pauline Canada. Ang naturang suspect na pag-alamang nagtatago lang pala malapit sa mismong tanggapan ng Davao Police. Tutukan natin ang report ni Edniel Parosa. Bunga ng tawag sa hotline ng Pabuya, ang tip na ikinadakip ang isa sa 5 kapwa-akusado ng wanted na si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, isang tipster ang tumawag sa kapulisan matapos ilabas ang reward para sa ikadarakip ng mga pugante. Inilarawan umano ng tumawag na nakita niya ang kamuka ni Pauline Canada batay sa poster ng patong sa ulo na inanunsyo ng kapulisan. Dito na pag-alaman na wala na lamang palam 2 kilometro ang layo ng pinagtataguan ni Canada mula sa tanggapan ng pulisya sa Davao. Dahil sa development ng kaso, naniniwala si Interior Secretary Benner Abalos na lumiliit na ang Pilipinas para sa religious leader. Ang ating tanungin kung burado na nga ba ang anggulong nakalabas na ng bansa si Quiboloy. Sinabi ni Abalos na nasa malapit lang ang wanted sa qualified human trafficking at child and sexual abuse. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandiyan lang.
nandito lang sa Pilipinas. Nandito lang. Samantala, pumasok na rin ang militar sa eksena ng paghunting kay Quiboloy. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Celsus Trinidad, katulong sila hindi lamang sa pagtugis, kundi maging sa information sharing kasama ng mga pulis. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, inalmahan naman ng isang mambabatas ang biro ni Vice President Sara Duterte sa pagiging designated survivor umano nito sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos i-anunsyo ng bise na hindi ito dadalo sa sona ng Pangulo. Magbabalita si Kyle Bulias. Tinawag na bad taste at wala sa lugar ni Manila 3rd District Representative Congressman Joel Chua ang biro ni Vice President Sara Duterte matapos itong italaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Kasunod ito ng pahayag ng Vice Presidente sa harap ng media na hindi siya dadalo sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 22. Ayon kay Chua, hindi biro ang paghahanda para sa SONA dahil seguridad ng pinakamatataas na opisyal ng bansa at mga foreign dignitaries ang pinag-uusapan dito. Alam po ninyo, yung considering na yung political tension ngayon, papalapit na yung midterm election at yung mga inaabot po natin international, yung mga problema po natin sa West Philippine Sea. Sa tingin ko po yung ganitong biro hindi po maganda. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang opisyal na nasa line of succession na karaniwang hindi pinadadalo sa State of the Union address. Siya naman ang magiging acting president sakaling magkaroon ng aberya kung nasaan ang kasalukuyang presidente. Paliwanag ni Chua, walang ganitong batas sa Pilipinas. Bukod dito, wala ring appointing power si Duterte na italaga ang sarili bilang designated survivor dahil base sa saligang batas, ang vice-presidente na mismo ang itinalaga bilang papalit sakaling mamatay o magkaroon ng permanent disability ang Pangulo. Kaugnay nito, sinabi ni Chua na pinag-aaralan pa rin nila ang paghahain ng kahalintulad na batas sa Kamara. Paliwanag pa ng mambabatas, ito anya ay para lamang sa paghahanda, lalo't karaniwang nagtitipon-tipon sa sona ng Pangulo ang mga pinakamatataas sa opisyal ng pamahalaan na siya ring nasa line of succession ayon sa batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Dinipensa ng Malacanang ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na i-veto ang Philippine National Police o PNP Reform Bill. Paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, maliban sa gustong tiyakin ng Pangulo na magiging patas ito, may mga butas din silang nakita sa mga probisyon ng panukalang batas. Ang mga detalye alamin sa report ni Let Narciso. Sumailalim sa maingat na konsiderasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-veto sa panukalang PNP Organizational Reform Bill. Ito ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin ay para matiyak na anumang pagbabago sa PNP ay patas, malinaw at kapaki-pakinabang sa lahat. Sabi ni Bersamin, may mga probisyon sa panukalang batas na hindi malinaw tulad ng retroactive benefits para sa mga pulis na maaaring magdulot ng kalituhan. Naniniwalaan niya si Pangulong Marcos na mahalaga ang pagpanatili ng pagiging patas sa sweldo para sa lahat ng miyembro ng pambansang pulisya. Hindi rin sinang-ayunan ng Pangulo ang pagbuo ng mga bagong tanggapan sa loob ng PNP dahil mauulit lamang nito ang trabaho ng iba pang opisina. Taliwasan niya ito sa isinusulong na streamlining o right-sizing policy ng administrasyon sa government services. Ayon pa kay Bersamin, mahalagang manatiling independent at impartial ang Internal Affairs Service o IAS na responsable sa pag-iimbestiga ng police misconduct, bagay na maaring makompromiso sa isinusulong na reforma. Tiniyak naman ng Executive Secretary na patuloy na makikipagtulungan ng administrasyon sa Kongreso para makabuo ng mas mainam na batas na magpapalakas sa PNP nang hindi magdudulot ng anumang negatibong epekto. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa
Sa mundo ng esports, kasado na ang tapatang PH versus Philippines o Philippines versus Philippines sa semifinals ng 2024 MLBB Mid-Season Cup. Yan ay matapos masweep ng Falcons AP Bren ang Cambodian team na see you soon para tuluyang makaabante sa next round. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Millie Borja. Nanatiling malinis ang record ng Falcons AP Bren matapos nitong masweep ang Cambodian squad na see you soon with 3-0 win sa playoffs ng 2024 MLBB Mid-Season Cup. Dahil dito, kasado na ang inaabangang tapatan ng Team Philippines versus Team Philippines at World Champs versus World Champs dahil makakaharap nila sa semifinals ang kapwa Philippine team na Liquid Echo. Pinangunahan ng veteran XP laner na si David Flaptisi Cannon at gold laner na si Marco Super Marco Riquitano ang Game 1 at Game 2, finishing both games in just 13 minutes. Bagamat umamba ng comeback ang see you soon sa pangunguna ng Pinoy import at jungler na si Michael MP The King Endino, nagpakita ng matinding depensa ang Falcons AP Bren with Super Marcos triple kill. Ang MPL Philippines Season 3 Grand Finals rematch sa pagitan ng Team Liquid Echo at Falcons AP Bren ay gaganapin na mamaya July 12 alas 8 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Tapyas presyo sa produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Mga obispo, tali ang kamay sa isinusulong na divorce bill. Para sa MBC TV Sports, LeBron James, Stephen Curry pinangunahan ng Team USA sa isang exhibition match bago ang Olympics. At sa Showbiz Spotted, Pia Wurtzbach ipapa-auction ang kanyang Miss Universe gowns. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Matapos ang sunod-sunod na oil price hike, nakaambang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy o DOE, posibleng magmura ng 70 centavos hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina. Tinatayang 1 peso hanggang 1 peso and 15 centavos naman ang rollback sa kada litro ng diesel at kerosene. Sa Lunes, malalaman ang final na price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes. Samantala, tali naman ang kamay ng mga obispo ng simbahang Katoliko kaugnay ng muling pagsusulong ng Absolute Divorce Bill sa Kongreso. Batay sa pahayag na inilabas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, wala raw silang karapatang magdikta sa mga mambabatas kung paano nila gagawin ang kanilang mga tungkulin sa bayan. Narito ang report ni Arnold Herrera. We can only propose but never impose. Nagpaalala si Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Pablo Virgilio David na ang kawalan ng divorce sa Pilipinas ay isang mabigat na salik para pag-isipang maigi ang pagpapakasal. Ito ang naging tugon ng obispo kaugnay ng muling pagsusulong ng Absolute Divorce Bill sa Senado ngayong taon. Naniniwala si David na bilang mga spiritual leaders ng simbahang Katolika, tungkulin nilang hikayatin ang kanilang mga tagasunod na maging aktibo at makibahagi sa mga importanteng usapin ng lipunan. Paglilinaw pa ng obispo, wala silang karapatan para diktahan ang mga batas ng ating bansa. Iginagalang anya ng simbahan ang obligasyon ng ating mga mambabatas na kumilos para sa ikabubuti ng marami. Gayunman, iminungkahi rin ng CBCP ang pagtutulungan ng simbahan at pamahalaan para magbigay ng tulong sa mga mag-asawang humaharap sa matinding pagsubok sa kanilang pagsasama. Matatandaan na 2018 nang unang maipasa ang isa pang bersyon ng divorce bill sa Kamara, ngunit nabigong makapasa sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sumipa naman ang presyo ng mga gulay sa Pasay City kahit pa nag-umpisa na ang panahon ng anihan. Ang mga pinakahuling presyuhan sa merkado alamin sa ulat ni Giselle Ricafort.
Lalo lang mapakakamot ng ulo ang mga mamimili dahil ilang gulay ang sumipa ng 40 hanggang 60 pesos ang kada kilo sa ilang palengke sa lungsod ng Pasay. Gaya sa Pasay City at Libertad Market, nagmahal sa 120 pesos ang kada kilo ng karot na dating 70 hanggang 80 pesos lamang sa Wawi Market. Mataas pa rin ng 80 pesos ang kada kilo ng kamatis na mula sa 60 pesos noon ay 140 hanggang 180 pesos na ang kada kilo ngayon. Ang kalamansi 40 pesos ang iminahal, 120 pesos na ang kada kilo mula sa dating 80 hanggang 90 pesos lamang. 5 piso naman ang itinaas ng presyo ng kalabasa na dating 40 pesos ay 45 pesos na ang kada kilo ngayon. Ayon sa Agriculture Department, inaasahang bababa na ang presyo ng mga gulay ngayong linggo kasabay ng pagsisimula ng anihan. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, Sama-sama Tayo Pilipino. Magandang tanghali Pilipinas! Muling nagbabalik ang bugso ng hanging habagat o southwest monsoon sa Southern Luzon, Palawan, Western Visayas at buong Mindanao. Sa mga nasabing lugar, asa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at tsansa rin ng katamtaman hanggang sa malalakas na thunderstorms. Maging alerto at iba yung pag-iingat pa rin laban sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pansamantala rin munang nawala ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kaya naman fair weather condition na may tsansa lamang ng isolated rains ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Batay naman sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, may binabantayan silang kumpol ng kaulapan sa silangan ng Philippine Area of Responsibility dahil posible itong maging low pressure area sa mga susunod na araw. Sa lagay ng ating temperatura ngayong araw, inaasahang makakaranas ng mainit na tanghali ang Tugigaraw na posibleng pumalo sa 36 degrees Celsius. Habang sa nalalabing mga lugar sa ating kapuluan, kabilang na ang Metro Manila ang makakaranas ng maximum temperature na 31 to 32 degrees Celsius. Para naman sa ating 3-day weather outlook, halos buong Kabisayaan po ang makakaranas ng masungit na panahon dahil sa mga pagulang dulot ng habagat. Ito'y inaasahang magpapatuloy over the weekend hanggang sa darating na Lunes. Pero sa Metro Cebu, maglalaro ang temperatura mula 25 to 32 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Biyernes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril sa isang lalaki sa basement parking ng isang hotel sa lungsod ng Caloocan. At isa sa mga anggulong sinisilip ngayon ng pulisya ang posibleng pagkakadawit ng nakaaway di umano ng biktima. Magbabalita si Edwin Duque. Tukoy na ng Caloocan Police ang suspect na nasa likod ng pamamaril sa isang lalaki sa basement parking ng Prime Hotel sa Kamarin sa Barangay 178 sa Caloocan. Ayon kay Police Colonel Jid Doles, duguan bumulagtang biktima na si Roland Lacson, 43 years old, ng Portesa Subdivision sa Barangay 175 sa Kamarin sa Caloocan. Base sa salaysay ng witness na si SG Michael Binulaga, dalawang lalaki umanong nakitang lumapit sa barilin ng malapitan ng biktima sa tumakas sakay ng Yamaha Mio na motorsiklo patungo naman sa Tala, Caloocan. Sa hiwalay na pagsisiyasat ng PNP, napagalamang may kagalit ang biktima na siya ngayong tinitignan sa anggulo ng investigasyon kung may kinalalaman nito sa naganap na pamamaril. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque. Sama-sama tayo, Pilipino. Nabalahaw naman ang eroplano ng Cebu Pacific sa taxiway ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Dahilan para maantala ang 13 biyahe kaninang umaga. Pagtitiyak naman ng Manila International Airport Authority o MIAA, wala namang nasaktan sa insidente. Nagbabalik si Giselle Ricafort. Nabalahaw ang isang eroplano ng Cebu Pacific sa taxiway ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Manila International Airport Authority, lumagpas o nag-swerve ang A321 aircraft sa manabong bahagi ng taxiway kaninang umaga. Nangyari ito habang inililipat ang eroplano mula sa Bay 111 patungong Bay 122A ng Terminal 3 ng Paliparan. Sinabi ng MIAA na wala namang pasahero o crew ang eroplano kaya walang
nasaktan pero nagdulot ito ng pagkaantala ng 13 flight ngayong araw. Hanggang kaninang pasado alas 10 ng umaga, inaalis pa ng aircraft recovery team ng MIAA ang eroplano mula sa madamong bahagi ng taxiway. Humingi naman ng pag-unawa ang MIAA sa mga pasaherong naapektuhan. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, sama-sama tayo Pilipino. Sa iba pang balita, aarangkada na ang retrofitting ng Department of Public Works and Highways sa Guadalupe Bridge. Pagtitiyak naman ng DPWH na kapag sumite na sila ng traffic management plan para sa matinding abala na idudulot ng rehabilitation project. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Val Gonzalez. Ngayon pa lamang ay humihingi na ng pangunawa at paumanhin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa abalang idudulot sa daloy ng trapiko sa EDSA sa sandaling simulan na ang pagsasaayos ng mahigit 60 taong gulang ng Guadalupe Bridge sa nagpapatuloy na Build Better More Forum ng Presidential Communications Office dito sa New Clark City sa Tarlac. Sinabi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na tiyak na matinding traffic ang mararanasan sa EDSA sa sandaling simulan na ang proyekto. Pero sabi ni Yusek Cabral, kinakailangan na isailalim sa retrofitting ang tulay para ihanda ito sakaling tumama ang pinangangambahang The Big One. Aniya, nakapagsumite na ngayon ng traffic management plan ng DPWH sa MMDA at hinihintay na lamang nila ang pagtugon nila dito. Tiniyak din ng DPWH na hindi nila sisimulan ang pagpapatibay ng tulay hanggang hindi nasisimulan ang expansion sa magkabilang kalsada para kahit papano'y makatulong sa daloy ng trapiko. Bukod dito ay minamadali na rin aniya ng DPWH ang iba pang mga alternatibong ruta na maring gamitin sa oras na umpisahan na ang retrofitting ng Guadalupe Bridge na inaasahang matatapos sa loob ng mahigit 2 taon. Nito lamang nakalipas na buwan ng Mayo nang umpisahan din ng DPWH NCR ang retrofitting ng Kamuning Flyover na inaasahang matatapos naman sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Kamakailan lang muling rumampa sa Binibining Pilipinas stage si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Kasunod niyan, inanunsyo ng dating beauty queen ang plano nitong i-auction ang mga nagagandahang gown na kanyang ginamit sa prestihiyosong Miss U pageant. Ang auction for a cause na ito ni Queen P, tinutukan ng ating showbiz angel. Halos isang dekada na ang nakalipas mula ng koronahan bilang Miss Universe ang confidently beautiful with heart na si Pia Alonzo Wurtzbach. Pero maliban sa kanyang winning answer, tumatak din sa madla ang mga isinuot na gown ni Queen P. Kaya naman ang mga ito nakatakdang i-auction na ngayon si Mrs. John C. for a cause. Itong inanunsyo ng dating beauty queen kasunod ng kanyang muling pagrampa sa Binibining Pilipinas stage na nagdiwang ng kanilang 60th anniversary. Ang custom-structured midnight blue Mark Baumgartner evening gown na kanyang isinuot dito, gayon din ang iba pang designer gowns na naging bahagi ng kanyang Miss Universe journey, kabilang daw sa kanyang mga ipapa-auction sa pagtatapos ng taon. Ang kikitain dito ay mapupuntaan niya sa Youth Center Project ng Love Yourself PH, isang volunteer community na nagkakaloob ng libreng HIV testing, counseling, treatment at life coaching. Si Pia ang ikatlong Filipina na kasungkit ng Miss Universe crown. Una si Gloria Diaz noong 1969, na sinunda ni Margie Moran taong 1973 at pinakahuli noong 2018 ni Catriona Gray. Narito na ang mga balitang dapat ninyong abangan. Para sa MBC TV correspondents, Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa Baler sa Aurora, nanguna sa pamahagi ng ayuda. Para sa TNVS, ilang produkto ng grocery chain na dali ipinahihinto ang pagbebenta dahil sa reklamong trademark infringement. Para sa MBC TV Sports, LeBron James, Stephen Curry pinangunahan ang Team USA sa isang exhibition match bago ang Olympics. At sa Showbiz Spotted, Ding Dong Dantes may sweet at kuwelang mensahe kay Marian Rivera matapos ang trending translator moment nito. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nangunguna si Pangulong Bongbong Marcos sa pamahagi ng ayuda sa pagbisita nito sa Baler sa Aurora. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tig 10,000 na ayuda para sa mga beneficiaries sa ilalim ng program ng AKA program ng DSWD. Ginanap ito kaninang umaga sa Baler Convention Center sa bayan ng Baler. Sa ilalim ng AKA program ng DSWD ay tatanggap ng tig 10,000 piso, bagay na ikinatuwa ng mga beneficiary. Anila, gagamitin nila ito sa tamang pagkakagastusan. Maliban sa 10,000 cash na assistance sa ilalim ng AKA program, namigay din ng bigas, gayon din ang agri-farm machineries na gagamitin ng mga magsasaka, gayon din sa pangingisda at financial assistance sa mga naapektuhan ng nakalipas na El Nino. Kanyang ipinangako na walang magugutom na Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ito ang kauna-unahan na namang pagkakataon na nadalaw ng isang Pangulo ng bansa ang lalawigan ng Aurora. Pinakahuli noon ay noong panahon ng administrasyon ng Pinoy Aquino. Sa ngayon, ito ngayon ay isang malaking kasiyahan ng mga residente, lalo pat nasa mahigit 120,000 lamang ang mga botante rito. Tapos, sa pagtatapos ay pasasalamat ang ipinaabot ng mga opisyales ng Aurora sa pangunguna ni Congressman Romel Rico Angara at ang pinsan nitong bagong upong Defense Secretary na itinalaga ng PBBM administration na si Secretary Sani Angara. Gayon din, labis din ang tuwa at pasasalamat ni Aurora Governor Reynante Tolentino at mga mayor sa pangunguna rin ni Baler Mayor Ret Conan Angara. Pasado alas 10 ngayong umaga natapos ang activity at agad ding lumipad patungo naman ng Pampanga sa kahalintulad ding activity. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Ansano. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol, isang jail officer aga kumpirmadong patay habang 10 person deprived of liberty o mga bilanggo ang sugatan matapos tumagilid ang sinasakyan ng mga itong service mobile ng BGMP sa Dait pasado alas 8 ng umaga kahapon sa Barangay Bautista sa Labu, Camarines Norte. Ayon sa investigasyon ng Dait Municipal Police Station, na aksidente mano ng mobile ng BGMP Dait nang iwasan man nito ang isang tricycle na tatawid sa kalsada. Ayon sa mga nakasaksi, paparating na sa lugar ang mobile naman nang biglang tumawid ang tricycle, ngunit imbes na tumuloy ay tumagilid sa gitna ng kalsada ang tricycle dahil lang para iwasan ito ng mobile. Nagresulta naman ng pagkatagilid ng naturang sasakyan dahilan para malubang masugatan ang mga sakay nito. Isunugod naman kagad sa responding rescuers ang mga biktima, ngunit sa mga jail officer nito ay itinerang dead on arrival. Nagasagawa na ngayon ng investigasyon ng mga otoridad sa aksidente habang patuloy naman nagpagaling ang mga sakay nito na lubhang sugatan. Para sa MBC TV Network News, Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Naghain naman ng reklamo ang kumpanyang Nutri-Asia kasamang Intellectual Property Office of the Philippines laban sa patok na grocery chain na Dali dahil sa isyu umano ng panggagaya nito sa produkto ng ilang mga sikat na brand. Bagamat ongoing pa ang kasong ito, marami na ang nagparating ng kalungkutan nang lumabas ang balita. Mura at masarap daw kasi. Yan ang nangingibabaw na sentimiento sa comment section. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Pinahihinto ang pagtitinda ng ilang mga produkto ng grocery chain na Dali dahil sa inihain na reklamo ng Nutri-Asia kasama ang Intellectual Property of the Philippines o IPO-PHL dahil sa isyu umano ng copyright and trademark infringement.
Inaakusahan umano ang patok na grocery store na ginagaya nito ang packaging ng ilang sikat na brand na maaaring magdulot ng pagkalito sa mga customer. Partikular na ang mga produktong Kulina Ketchup at Raha Pura Vinegar na halos kamukha ng mga produkto ng NutriAsia na UFC Ketchup at Dato Puti products. So ito na nga, pumunta kami ng Dali Grocery and nakita ko si Kulina. Kulina Sanchez! Ayan, may banana ketchup. So kayo sweet and sour ata yun. And then yung kalaban ni Dato Puti na si Raha Puro. Meron silang vinegar, soy sauce at patis. O, nabasan ko pa, mura lang yan. Oh my God. Tapos, ayan, andito naman si Maring Margie. Mayroon ng 353 branches ang Dali Grocery sa buong Pilipinas. Kaya sa paglabas ng balitang ito, marami ang nagpahayag ng damdamin na nangangamba sila na mawala ang ibang produkto na tinatangkilik nila sa tindahan. Depensa ng marami, masarap at abot kaya kasi ang mga produkto ng Dali. Kaya panawagan ng mga ito, huwag naman sana itong ipasara o ipahinto. Ayon naman sa Deputy Director General Attorney Nathaniel Aravelio ng IPO-PHL, kasalukuyang dinidinig ang kaso at ang pagpapahinto ng pagbebenta nito ay para lamang protektahan ang kampo ng mga naghain ng reklamo, sakaling mapatunayan na may nilabag nga itong batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, nagpakitang gilas agad ang Team USA sa unang exhibition match nito bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. Tinalo ng powerhouse team ang Canada sa pangunguna ng NBA stars na si Stephen Curry at LeBron James. Ang buong detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pinangunahan ng NBA stars na sina LeBron James at Stephen Curry ang Team USA sa isang exhibition match kontra Canada, 86-72, ilang linggo bago ang inaabangang Olympics. Bagamat ito ang unang pagkakataong makalaro ang isa't isa bilang international teammates, magandang koneksyon agad ang nakita sa dalawa, with Curry delivering 12 points and LeBron giving 7. Tinulungan ng dalawa ang team na makabangon mula sa early 11-1 deficit at makuha ang halftime lead at 41-33. Kinakitaan din ng matinding team effort ang Team USA with Anthony Edwards scoring 13 and Drew Holiday giving 11. Bago humarap sa unang laban sa Olympics kung saan makakaharap nito ang Serbia sa July 28, 4 na exhibition match pang nakaabang para sa Team USA. Susubukan ng team na makuha ang ikalaman nilang sunod na gold medals sa Olympics. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. May sweet at kuwelang mensahe ang aktor na si Dingdong Dante sa kanyang misis na si Marian Rivera matapos itong mag-trending sa social media nang i-translate sa Ingles ang Tagalog na tanong sa Q&A portion ng isang kompetisyon. Ang reaksyon ni Dingdong at translator moment ni Marian, panoorin sa report ng ating Showbiz Angel. Primetime queen na, translation queen pa. Yan ang hirit ngayon sa aktres na si Marian Rivera matapos mag-trending sa social media ang video clip kung saan translate nito sa Ingles ang Tagalog na tanong sa Q&A part ng isang beauty and fitness competition kamakailan matapos itong i-request ng isang male contestant. I will try my best. Are you ready for this? Woo! Listen very carefully. Here's my question. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? I think you understand that. Proud husband naman ang aktor na si Dingdong Dante sa translator moment na ito ng kanyang misis. Sa Dingdong, hindi lang daw ang panlabas na kagandahan ng kanyang may bahay ang nagningning, kundi pati na rin ang natural nitong talento sa pagpapasaya na pumukaw sa puso ng mga Pilipino. Sabay hirit ng, di na kailangang i-translate sa Ingles. Gets niyo na to! Kuwelang sagot naman ni Marian sa mister, sa susunod ay ito na lang daw ang tatawagan niya para mag-translate. Para sa MBC TV Network News, ito bang yung Showbiz Angel, Angelica Cosme, sama-sama tayo, Pilipino. RH 85th Anniversary Countdown.
At yan ang mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Biyernes. Pero bago tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan? Ang tinig ng asul, pula at dilaw. Dahil malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 3 days na lang, 3 araw na lang po. Aba, napapamarian ako. Translate din. Maparadyo man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH at sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.